pakinggan. At ang mga ito ay siyang magpapatotoo tungkol sa akin. Ngayon po itong na magsiselebrate ho ng Pasko ng sanlibutan. Mayroon pa ba tayo ditong sumasabay sa sanlibutan na nagsiselebrate ng kapistahan ng Panginoon? Yun lang, yun po ang tanong ko, Bishop, kasi Okay, ito thank you. sa atin, ipinahayag na ito. Kaya kumbaga sa ano, Praise the Lord. kawawa naman yung sumusunod pa doon. Kasi minsan, kami talaga ni Sister Emma, nagbabible study kami doon sa aming paligid. Bukas ko sa kanila sa aking mga kapitbahay dahil busy nga sila, binabati nila akong Merry Christmas. Amen. Ngayon, inano ko sila, sinawaga ko sila, sabi ko, pasensya na kayo kasi wala na ako dyan sa celebrate ng sanlibutan. Ang Pasko pa ako sa amin, March 28. Kaya kumbaga sa sabi ko may mga Bible kayo, magbasa kayo sa Lucas 26, 1:26, para nga kumalaman natin dahil puro parehas tayo nanay. Kaya kumbaga sa itatanong ko ito kung paano yung sumusunod pa na kasama natin dito? Ano mangyayari siya? Okay. Praise the Lord. Thank you sa tanong. Actually, yan po ay international question. Amen. Hindi po yan para lang sa church natin. Okay. Recorded ba tayo, Sister Delia? Opo. Okay. Listen carefully, international. Ang tanong, ito bang tradisyon ng daigdig na ito, kailan pa ba natin sumunod o anong mangyayari? Binasa kanina sa Colossus chapter 2 verse 8, hindi ito aral kay Kristo. Bakit? Okay. Pakibasa sa 1 Corinthians chapter 5 verse 4. 1 Corinthians chapter 5 verse 4. Corinthians. Verse Corinthians. Sa pangalan ng Amen. ating Panginoong Isus. Ganito po ang ating mababasa. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nagmagaktipong kayo, at ang aking espiritu na taglaya ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Tuloy natin. Upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas Isus din. sa ikawawasak ng kanyang laman. Isus din. Ngayon, Upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoon. the day of the Lord. Okay. Tingnan nyo ha. I-position natin sa tulong ng Diyos. Pag binasa mo yung talatang yon from verse 1, inilinaw doon ang tungkol sa katawan, kaluluwa at espiritu. Ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang paliwanag, gusto niyang datnan tayong buong body, soul, and spirit. Ngayon yung katawan, okay, kapag penetrated ng traditions of men, yung katawan ibigay kay Satanas. Papayag kayong ibigay natin katawan ni Satanas? Hindi tayo papayag. Amen? Amen. Oh. Ang espiritu, babalik sa Diyos. Okay, itong tanong. Merong 7 magkapatid na lalaki, iisa ang asawa. Noong namatay ang 7, ang tanong ng isang tao sa Panginoon, sa pagkabuhay ba na maguli, sino ang kilalaning asawa? Sa 7. Sabi ng Panginoon, wala ng pag-aasawa sapagkat kapwa na sila espiritu. Amen. 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 Ang tanong, sino ang pinuntahan natin sa sementeryo? Ang dami, no? Lupa. Ito. Lupa. Kabaong. May namatay sa Biblia, mayaman at mahirap. Alam natin yan. Si Lazaro. Amen. Amen. Ngayon, noong namatay ang mayaman, nakiusap kay Abraham na kausapin ang kanyang mga kapatid. Sapagkat ang kanyang kalagayan ay pagdurusa. Di ang sabi ni Abraham, may magagaling ngayon, ano? Sister, sa gawain ko, pag-pray mo na lang ako sa church, basta. Ganon eh. Ngayon, ang sabi ni Abraham,
hayaan mo. Sapagkat merong mga kautosan si Moises na ituturo sa kanila. Amen. Amen. Ibig sabihin, yung patay, nananalangin sa buhay, na unta yung aking asawa, pinsan, kamag-anak, buhi pa sila sa kalibutan, mabago ang kinabuhi. Hindi kita ang manalangin sa patay. Pastor, hindi ko pupunta sa cemetery, ang nanay mo, pupunta ako, siyempre. Where are you? Nanay, tatay natin yun. Pero bakit mo itaon ng November? Siksikan ka doon sa cemetery, ay sorry ko, pwede ka naman pumunta ng walang okasyon. Gano'n, pero sa cemetery, ganang-ganon ka, wala nang masito kasi walang mga tao. Bakit kailangan na ba talaga? Eh sabi ko nga, si Papa ni Lodi, pupunta sila ng Batangas dahil doon sa apo niya na gustong pumunta. Kaka-assistant lang nila. Amen? Sabi ng Diyos, by next year, naintindihan ng mabuti, sa kalooban ng Panginoon, hindi sa kalooban natin, masunod nila ang tamang katuroan mula sa Diyos. Kasi sabi ng Scripture, ang nakaalam ng mabuti at hindi ginagawa maling kasalanan. Iyang mga lingkod ng Diyos, kapag hindi na ituro ang tamang turo ng Panginoon, pag namatay yung taong yun, sisingilin sa kanya ang dugo. Amen. Kaya ganun na lang kami mangaral. So, itong tanong ni Sister Silly, ang nakakaalam ng mabuti hindi ginagawa ay maging two kinds of sin. Spiritual sin and physical sin. Ang physical sin, mayroong kapatawaran. Ang spiritual sin, walang kapatawaran. Kaya, to those any individual or government of this nation na mag-destroy sa Jesus Christ government, do yan. Amen. Amen. Kaya, yun yung ang tanong ng ating sister doon sa katanungan yun. Tulad niyan, malapit na yung tradition. Malapit na yung December 25, no? Actually, ang mga pastor na mahilig sa December 25, ilang membro ng 100. Kahit sabihin mo isang regalo, puno ang inyong operador. Amen? Bilang So, parador. kawalan yun sa amin. Tibul sa puno. Kasi luluturin ko lang kayo. Celebration na yun, ano? Ito naman si Matagyo. So, sige. Ayaw namin ng logo. Amen. Amen. At ayaw natin magtuturo na lukuhin natin ang mga tao. Amen. Amen. Dumating si Gabriel, 6 months. June. Natulat ang babae, ang 1 month niya is July. At nag-start ang 1 month from July, ang 9 months mo ay March. Amen. Nung pinanganak si Cristo, ng March, ang first of the Jesus Christ, binitik ng Diyos ay April. Yan. Sabi ng Biblia, ang nakawalan ng kabote, hindi ito gawa ang hindi kasalanan. Ngayon pinahayag ang Biblia ng atin. May kumakalas niya. Alam ko, ang hanap ganyan lang. Ay hindi niluot ng Diyos kapag ka ayaw ng Diyos, natanggapin mo yan, natanggapin lang. Amen. Gusto ng Diyos, natanggapin mo siya ng buong ayaw niyong patunarin. Kasi ang promise ng Diyos, seek ye first the kingdom, righteousness, all these things shall be added unto you. Ngayon, anong sabi ko sa kanila?
Kung bahay ko naka-aircon, bahay niyo rin naka-aircon. Amen. Huwag mo kayong mangarap ng kotse, hindi naman kayo marunong mag-drive. Dahil maraming leader ngayon sa buong daigdig, ang bahay nila naka-aircon, Mercedes-Benz, ilang apartment, pero ang mga family nila in town, namingtamot sa mga kumpanya, sunod sa trabaho para yung kahit diretso doon. O di corruption. Ang yumaman mga leader, hindi ang mga followers. Anong promise ng Diyos? Seek ye first the kingdom, righteousness, all these things will be added unto you. Hindi naman sinabi doon na all these things will be added only your pastors. Hindi po. Unto you. Depende na lang po yan sa implementation sa loob ng church. Ngayon, pagsubok sa atin. Kung dumating ang panahon, sa kalooban ng Diyos, kung magawa ko yun. Pero, under sa ating declaration in 21 paragraph, kasama yung mga bagay na yan. Kaya sabi ko, ako ay 54 years old na. Doon mo po na bago kumikit ang aming mga mata, natupad namin ang 21 paragraph na bigay mo sa amin. Nandiyan na yun yung charity. Ngayon, sa tulong ng Panginoon, binanggit ni Pastor Armando kanina, na yung 21 paragraph, dumaan siya ng grabing tribulation. Dumaan siya. Yung pinagdaanan namin yun, merong iba umayaw. Kasi po, ang form ng coming of the Lord, hindi siya naka-air condition. Problema ang kanyang papasukan, dadalhin ka doon. Pag hindi ka makalagpas doon, pwedeng mag-backslide ka, pwedeng hindi ka magpatuloy. Muntik na mangyari sa amin. Na-divide ka rin. Pag divide ng gano'n, okay, ikaw na ba yun? Kayo na ba yun? Sabi nila, amen. Meron akong katimbang na in-expect ko na talaga nanindigan. Merong isang sister, brother, okay, wala kang lupa, wala ito. Okay, ipangalan mo sa kanya. Okay, ito yung agreement natin. Ito yung ano mo, under oath. Promise mo sa Panginoon, you are caretaker sa lupa na ito. Diba? After how many years inangkin kanya? Hello? Where is your promise? Diba? Ang sabi ng Biblia, kapag nangako ka sa Diyos under oath at hindi mo tinupad, ang kaso niya ay anong kaso niya? Blasphemy. Anong ibig sabihin ng blasphemy? Ang blasphemy po ang kaparusahan kapag ikaw at ang sino man ay lumabag doon sa kasunduan ng isang tao sa Diyos. Ang kaso ay parusa sa kamatayan. Pastor, wala pa akong naramdaman, prayer. Thousands of years na nangyayari, ang Diyos gumagawa siya ng kanyang pasya. Kaya ang kapunan is how many years na makita mo siya. Ang Diyos, pag dumating ang kanyang wrath sa isang tao, yan ang right time ng Diyos. Kaya habang hinihintay ng tao ang pag-recover ng kanyang sarili, okay, sa paglilingkod sa Diyos, babalikan niya yung mali niya. Okay, babalikan niya yung mali niya hanggang sa tulong ng Espiritu Santo, ma-reconcile siya, ma-repent niya sa Panginoon, babalik siya sa discipleship. And then, siya din ang makadabak kung bumabalik sa kanya ang presence ng Panginoon. Ang blasphemy kasi po, kamatayan ang parusa niya. Kaya ako ngayon nag-iisip dito, ano bang kasunduan namin ni Nanay Sani?
katiwala sa lupa na ito at kapel na to. Iyon ay habang buhay na kasunduan namin sa Diyos. Pag nagkamali ka sa kasunduan, blasphemy ang kaso mo. Pag nagkamali kami sa kasunduan, blasphemy ang kaso namin. Pero bakit hangarin ko to? Bakit hangarin ang alin bagay dito? Hindi ko na kailangan hangarin. Why? Sapagkat atin to. Atin to. So, naisip ko, yung mga perma, yung mga witness na ginamit, iniingatan natin na huwag tayong sumuway sa kasunduan na yun. Amen? Ngayon, sabi ko sa mga sister, kung sinong walang bahay sa inyo, darating ang araw bibigyan kayo ng bahay ng Diyos. Hindi ako magbibigay Diyos. Kung nainip na kayo, may nainip na nga eh. Itong nainip na ito nang mamadali, pati mga leader, ina-overtake ka na. Pati yung mga naka-assign sa leadership, ina-overtake ka na. Ako nagturo niyan, aking ganyan, galing yan, galing. Diyos ko po. Kung pwede nga lang, huwag ipahayag sa akin ng Diyos, ang hirap trabahuin niya, pero binigay sa akin ng Diyos. Mahirap gumamit ng tabak na hindi nakadesignate sa iyo. Subukan mo pumunta sa palengke, magdala kang nilantip, ganyan kataas, ganyan ka maglagad. Paglingin mo, daghang samad. Amen. May proper yan sa isang tabak kung saan mo ilagay. Ibig sabihin, pag hindi binigay sa iyo yung tabak, huwag mong pangarapin yan na mag-overtake ka. Pastor, magaling na yun eh, maraming alam. Yes, almost 7 years, dinit-train ng Diyos, more than. Pero sino magkakalain, pinalabas ng Diyos. Kaya po, dito sa ating pinag-uusapan ngayon, at dito sa mga tanong, like Sister Rosini, papasok na tayo doon sa time. Dito na yung pasuroli. Ngunit bago yan, okay, tanong? Sister Rosini, okay na? Okay. Sinong tanong? Sinong tatanungin mo? Either ikaw, either Pastor Rolly. Mga talagang parang nakita mo nang pawisan ng upaw. Okay. Sige. Hindi ko lang po malaman kasi sabi kasi ni Pastor Rolly ha, excuse. Kasi, Pastor Rolly, kasi sinabi mo po, ang Bishop at saka Pastor ay isa lang sila. Ngayon, sinabi mo po nung nakaraan, walang Bishop sa Redwood. Kasi nakita ko dito sa sa Tito. First Timothy. Basa. Timothy. Tito chapter 1, 7. verse 5 and above. 5, 6, 7. Titus. Tulungan niyo, basa. Kasi nagpunta ko. Sige. Sapagat dapat na ang obispo ay walang kapintasan palibasa siya'y katiwala ng Diyos, Amen. hindi ang pagsariling, kalooban, hindi magagalitin, Hirap. hindi magulo, hindi palaaway, Hmm. hindi masakin sa mahalay na labangan. Obispo ha. Kinabangan. Okay. Actually, kaya na pinag-uusapan na natin yung sistema, no? Sa government. Kasi sino nagtanong kayo na, anong pagkaiba sa itong gobyerno ng Sir Villar. sanlibutan sa Diyos? Opo. Okay. Binanggit na natin, we have two kinds of government. Yes. A spiritual government and earthly government. Government. So, ang earthly government, we took legality from the Supreme Court. Okay? Yung jurisprudence, expert sila dyan about law.
Amen. Sa church, at the same time, ang jurisprudence spiritually, step by step, rules by rules, guidelines to guidelines, kailangan sundin lahat ng pastors yan. But most of all, ang ipinakita doon, ang bishop, sila ang nag-realign ng government sa sistema sa loob ng church. At pinatunayan ng Diyos yan, yung dating pastor dito, ayaw tanggapin yung sistema na pairalin ang government sa loob ng church. Kasi po masakit talaga yan. Nag-i-enforce talaga ang government ng Diyos. Like, Board of Trustee, ayaw nila ng board. Tulad ng sinabi ni Pastor Ruli, tama yun. We are against the organization. Okay. Anong mayroong binuo nating Board of Trustee? Gusto ko lang i-explain, no? Sa kaisa. Ang tithes and offering inutos ng Diyos para gawin natin. Ang bagang inutos din ang the Romans 13. Ngayon, sino ngayon ang mag-asikaso ng tithes and offering? Treasure. Ayon sa Biblia, ang takbo, si Abraham, galing sa labanan, lahat ng samsam niya, sumalubong si Melchizedek. Diba, pag 1 billion nakuha ni Abraham, merong 100 million. 1 million. Yes. So yung 1 million, yan ang binigay ni, kumbaga ni Abraham kay Melchizedek. Okay? Si Melchizedek ay nag-represent kay Jesus Christ, which is the high priest of our profession. Now, pagdating sa church, ang head natin spiritually si Jesus Christ. Pero may pastor ang church. Therefore, ang 10% mapunta sa Pastor. pastor. Kung 1 million pumasok sa box, ang 10% nun ay 100. Amen. Doon sa 100,000, mabuhay na kami doon. Sinabi na nga ni Pastor, 10 piso para sa'yo, wala kang magawa. Sinong mag-manage? Tanong. Doon sa, halimbawa, 100,000. Sinong mag-manage sa 90? Church. Ang treasurer, auditor, lahat ng board. Sapagkat ang in and out sa loob ng church, kailangan merong transparency na hindi maging corrupt ang sistema sa financial sa loob ng church. Eh, ayaw nila. Ito, chairman ng board yan. Hindi na pinansin. Ito, board yan. Hindi na pinansin. Lord, gusto ko katotohanan. Yan hinahanap niya. Ibig sabihin, ang church, ino-organize para sa 1 Corinthians chapter 14, verse 40, gawing may karapatan. Lahat ng Ang tithes mo, ang tithes ko, gawing may karapatan. Paano i-explain? Paano ibili? Paano asikasuhin? Tulad niya. Sabi nga ni Sister Pastor, sagot ko na yan, wag. Hati-hati tayo. Wala. Talagang pinapala ng Diyos. Sige, gawin mo yan. Walang bayad sa tahi, libre. Okay. Ngayon, ang akin lang. Doon sa 10 piso, doon lang ako. Yung 90, ikaw pa rin ang magmamanage paano i-expend yung pera. Pero, nandyan yung mga board mo, kung anong bibilhin, anong gagawin. Witness sila. Hindi yung ikaw lang nakakaalam. Corruption ng matindi yan. Kasi ganyan nangyari sa maraming mga churches. Yes. Yan ang organisasyon. Amen. Amen. Binanggit na ni Pastor, pag ikaw dyan, Pastor, tinalaga ka ng organisasyon, tatanggalin ka rin ang hit mo kasi organisasyon yan. Yes, I agree. Kasi dati tinanggal din ako eh. Anong naging kasalanan ko? Nanindigan ako sa aral ng Diyos. Amen. Kaya si Kristo nanindigan sa aral, tinato sa krus. Para naman sa iyo at sa akin. Nanindigan ako sa aral, sa tulong ng Diyos, para sa lugar na to. Amen. 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 Ngayon, ang ipinakita po doon sa katulungan ngayon ni Sister Marlene, medyo, ang intonation niya medyo ganun, pero hindi galit yan. Ano lang, ganun lang talaga siya magsalita.
Kaya minsan sabi ko, nasan ba yung ako? Hanapin mo dyan. Ba't ganun salita mo? Yung pala sa tagal ng pagsasama, ay, yung palang intonation niya. Mga Bisaya, iso mo tingog, pero bugnaw, dahil puso. Hindi ko alam yung magmahal ng Bisaya. Totoo lang. Ngayon, ipinakita ko dito sa tanong ni Sister Marlene, meron akong gustong balikan doon sa tanong niya. Konti lang, kasi konti lang. Meron siyang binanggit doon sa level ng posisyon. No? Sinabi ni Pastor, parehas lang. Doon hindi ako agree. Amen. Amen. Pwede yung ikaw maging bishop sa kalooban ng Diyos, si Pastor Rolly, Pastor Rahman. Kailangan pasok tayo sa qualification. Ay kung pasok si Pastor Rolly sa qualification, wala. Amen. Amen. So, salamat sa Diyos. Meron na akong katimbang. Meron na tayong katimbang. Ready na tayo sa international question. Tatanungin tayo, how can you prove, Mr. Bali, that Jesus Christ was born on March 28? Can you teach us internationally, broadcasting, CNN, to prove? And how can you prove that Jesus Christ was born on March 28? Ganun Basa. ba agad? Yes, sir. I can explain leading by the Holy Spirit. International yun, naka-ano ka. Ay pag tinanong ka, pwede mong i-explain, sir, sa luha ko, sir, kaya kalimot mo ko, sir. Sabi mo, bishop ka. Bishop, sapat makapagturo. Eh, ba't di ka makapagturo? Kaya ang aking reconciliation dyan. Thank you sa mga may qualification na yan. Amen. Amen. Pastor ka, enforce mo ang kaayusan at karapatan sa loob ng church. Amen. Pero kung hindi, huwag ka na magpakilalang pastor, makakahiya ka sa grupo ng pastoral. Yes. Ba't ko sinasabi? Ang bishop ang mag-realign in every churches na mali ang programa sa loob ng church. Amen. Silang binigyan ng authority. Bakit? Ito ha. I-continue ko lang ng konti. May time pa eh. Itong 12 apostle, okay, ang binigay sa kanila ng Panginoon, sabi na, Panginoon, anong magiging katamo namin sa pagsunod sa iyo? Sabi sa Mateo, kayo'y magiging hukom sa 12 angkan ng Israel. Di ba 12 sila, nawala si Judas, pinalitan ni Matias, 12 pa rin. Maging hukom. Pagdating ngayon sa church, okay, pagdating sa church, ang head si Jesus Christ. Siyang head. Pagdating sa grupo, okay, may pastor na po dyan. Ang sabi doon sa binasa kanina, pakiulit sa 1 Peter chapter 2, verse 25. Pastor at bishop. First Peter 2:25. Ganito yan. 1 Peter, Chapter 2, verse 25. yun na. Sapagkat kayo gaya ng mga tupang nangaliligaw. Datapwat ngayon ay nakabalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Again, magkakaroon ng feeding spiritually headed by the pastor. Who is our pastor? Jesus Christ. Amen. Amen. Lahat ng pastor, ang mentality ni Jesus Christ nasa kanila. What is the position of the bishop? Ang position ng bishop, i-realign niya ang sistema ng church because they are collecting tithes and offering Yun ay inside of the church. We have evangelism, we have charity. Pag inutosan kita sa Bicol, o itong 1 million, bigyan mo ang 100 families ng isang sakong bigas. Pupunta ka sa opisina, i-report mo na nagastos mo na doon, eh siyempre isusorbe mo. Pag sorbingan, wala ka palang binigyan doon, binulsa yung pera. Yan ang corruption. Kaya mayroong mga kinatawan sa loob ng church na i-guide ng bishop, maiwasan yung corruption. Amen. Tama yon, ang bishop at pastor
pagka pinag-uusapan yung servants of the Lord, parehas lang talaga Parehas. sila. Pero meron silang pagkakaiba sa position kung paano i-handle ang strictness sa loob ng church. Amen. Hindi lang nag-preach tayo, okay? Using by the word of God, kundi harap-harapan talaga. Amen. Sister, balik na iklipo mo. Pastor, 2 months lang tutubo na yan. Amen. Salamat. Pero ibang pastor, hindi ko pagsabihan yan kasi yan, nagbibigay sa akin ng 2,000 every month. Pag pinagsabihan kayo, baka mawala yung 2,000 ko, hindi mo ganon ang inyong lingkod. Amen. Amen. So, tulad ng binanggit ko, ang intonation ng Bisaya, very strict, pero bugnaw may puso. Nabanggit ni Pastor Rudy, yung term na yun. At ako'y naniwala, sinubok tayo ng banal na espiritu, paano mo i-handle yung mga term na yun na sa tingin mo is overpower. Para sa akin, hindi. Amen. Amen. Dahil sa karya ng Panginoon, kailangan meron tayong pag-ibig. Kasi pag sinabing government, what is the meaning of government? Territory and people. And we are the people of God. Okay? What is the meaning of government? Government means love. Love. What is the meaning of love? To correct. Love means correction. So kung may pag-ibig ka, may narinig tayo, baka na iko-correct si Lord. Pinag-uusapan na natin kanina yung buhok, yung kasuotan, pinag-uusapan natin. Ngunit ang pinaka-standard, yung puso natin ang kailangan. Amen. Malinis yun. Amen. Amen? Anuhin mo yung nakamerkana ako dito. Tapos pag-uwi ko ng bahay, pare, wala naman si nanay, wala naman si Brad Noel. Hindi gano'n, nakakaya sa Panginoon. Sabi ng kapatid ko, sama ka sa Cebu. Wala tayong pera. Hindi ko sinabing walang pera. Sabi ko, may lupa, benta niyo yan. Inisip ko, bibili din ako ulit pag meron. Ayaw ko lang pinag-usapan yung problema. O, lipad sila aeroplano. Kasi nakaburol yung pangalan namin sa Cebu. Bukas yata, ilipin kung may araw na to. Chat kami kagabi sa messenger. May libreng tawag, di ba? Sabi niya, yung pinsan namin, oh, ba't di ka kasama? Hindi ako makasagot ng sagot na. Magkano ang aeroplano? 2-3. Pinakamali, baba na yan. Ngayon, itong iniisip ko. Itong pinag-uusapan natin ngayon, malaking problema to. Pero hindi ko ituturing na isang malaking problema. Ngunit, kailangan ako nandito. Dahil tayo, pinagtibay ng Diyos sa isang malaking tungkulin na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen. So, hindi ko pinagpalit ang Cebu. Nakapuro lang ang kayong kapatid, ililibig na yun. Sabi ng Diyos, ang Patay. patay, ibibig sa kapwa patay. Patay. Basta kapatid mo yan ah. Yes. Ang pakialam ko sa kapatid ko, bilang kapatid as a human being, yes, nirespeto ko yan. Pero hindi ko sila sinasakal para dalhin ko sa Panginoon. Pinag-pray ko sa Diyos na makita nila sa akin ang pagbabago sa aking sarili. Amen. Ngayon, ang mga pinsan ko, tiyahin nandoon. Mga mayaman sa Cebu. Sabi ko, Lord, hindi po may mga mayaman. Sabi ko, sino nagbigay ng malaking bulaklak dyan sa kabaong? Dagpo, malalaki. Yung boss niya galing Amerika, pag umuwi, siyang hinahanap mag-drive. Yun ang bumili ng bulaklak. Pag tinignan mo sa picture, mayaman yata namatay na ito kasi puro ano. Eh tayo minsan isang kandila lang. Gawin talagang ano. Ibig sabihin, pag ikaw naglilingkod sa Diyos at tama ang pagsunod mo sa panggobyerno ng Panginoon, ang Diyos na naghahanda na sa panahon ng iyong pagtulog. Si Mary at si Joseph, hindi na problema sa libingan ng Panginoon. Nung namatay ang Panginoon, to save and to redeem. Ito si Jose. Akin na yung bangkay. May ginawa si Jose libing na nagawa sa bato. Malay ba si Jose na si Jesus Christ ang ipasok doon?
hinanda ng Diyos. Kaya hindi natin alam, sabi sa Philippians, ang mga tanda at kababalagan na hinahanda ng Diyos para sa iyo. Amen. Kaya ito rin yung pag-uusapan natin ngayon. Amen. Amen. So, walang ganun tayong mentality na mas kahit ako, kasi kapastor sa inyo, parehas tayo servants of the Lord. Pero lahat italakay natin, iyon ay alignment ng vision para i-enforce sa loob ng church ang dapat ito. Amen. So, ang oras, anong oras na? Yun. Okay, tatanungin natin si Pastor Ruli doon sa kanyang binanggit na yun. Kasi po, nung tumawag siya sa amin, sa mga hindi nakaalam, ano? Bago tatayo si Pastor Ruli. Nung tumawag siya sa amin, sabi ni Pastor Ruli,